Part 12. Ilang sandali ay dumating na ang daddy at lolo ni Zai, ilang sandali din ay dumating rin si Don Villariva na talagang hindi maitago ang sobrang saya sa narinig at nalaman. They all excitedly talked about the marriage and even started planning, habang si Van ay gusto na lang maglaho. Halos tumagal ng ilang oras ang naging usapan hanggang sa tumayo si Cecilia dahil may tumawag sa kanya. Van saw that, so immediately he stood up at sumunod sa ina niya na papunta sa pool area. Tell her to fix that. Ibigay mo ang lahat ng trabaho sa kanya at siguraduhin mong mapapagod siya at kung pwedeng paiyakan ay gawin niyo. Inis at galit na sambit ni Cecilia sa kausap nito. Who's that? Is it Belinda again? Hindi na napigilan ni Van na tanungin iyon ng seryoso. Van was aware how his mother made Belinda suffer in the company. Alam niya kung gaano karami ang binibigay nitong trabaho kay Belinda kahit na hindi naman na dapat ganoon. Van couldn't stop his mom, so he did everything to help Belinda with her work, na tipong kinakausap na niya si Leah para kunin ang ibang trabaho ni Belinda at ibigay sa kanya. He couldn't talk to his mom and stop her, kaya iyon lang ang kaya niyang gawin para kay Belinda. Dahil sa sobrang dami ng tumatakbo sa isip ni Van at biglang narinig pa niya ang bagay na iyon ay talagang hindi na nito mapigilan na itanong iyon. Napatingin si Cecilia sa anak niyang si Van nang marinig ang boses nito sa likod. I'll call you later, just do what I want you to do. That was the last thing Cecilia said to the person she was talking to on the phone. Cecilia ended the call at agad na tinignan si Van nang nakakunot ang noo. What do you mean? At anong tipong tanong iyan? May problema ba kung si Belinda nga iyon? Napasinghap si Van sa narinig, ngunit huminga din naman ng sobrang lalim. Ma, I already told you. Ako na ang bahala sa, oh come on, Van, sabat ni Cecilia kay Van nang marinig ang sinabi ni Van. Cecilia couldn't stop herself from laughing with her serious stare at Van. Ikaw ang bahala. Kailan? Paano mo gagawin? Halos ilang buwan na ang nakalipas noong ay pangako mong sasaktan mo siya para sa akin. I waited for you to do it, pero hanggang ngayon, you still demand time. I already told you to stop it, to get rid of that woman. I told you, make her suffer, pero you are asking for time to do that. Mahina, ngunit mariin pa ring sambit nito at kitang-kita na naman ang panginginig ng kamay nito. Ma, Zai already decided na gawin ang kasal. I want you to do it sooner, dahil kung hindi, ako ang gagawa ng paraan para gumapang sa lupa ang anak ng babae ng papa mo. They hurt me. They hurt me. Mas bumilis ang panginginig ng kamay ng mama ni Van at may tumulo ring luha sa mata niya. Napapikit si Cecilia nang maalala kung paano ipagtanggol ng dati niyang asawa ang babae nito. Biglang naalala ni Cecilia ang mga katagang sinabi ng dati niyang asawa. Your papa said that that woman is better than me. Mabilis na hinawakan ni Van ang mama niya nang makita ang panghihina nito. Son, please, make her suffer, kasi kapag nasaktan natin si Belinda, pwedeng masaktan din ang babaeng iyon. I want them to suffer. Mabilis niyang niyakap ang mama nito at hinaplos ang likuran para kumalma. I can't breathe. Natarante si Van nang hinawakan ng mama niya ang dibdib at sobrang lalim ng mga naging paghinga. Kukuha lang ako ng tubig, just stay here, son, humigpit ang hawak ni Cecilia sa braso ng kanyang anak. Van sighed and held his mother. Dahan-dahan niya itong dinala kung saan pwede itong maupo. Nahirapan at natagalan si Van sa pagpapakalma nito sa mama niya. Laking pasasalamat lang niya nang makita ang pagkalma nito. They went inside the living room at nakita ni Van na naroon na ang lolo niya, ang lolo at daddy ni Zai. Walang nagawa si Van kundi makinig at sumang-ayon sa lahat ng naging usapan. He was suddenly scared that if he tried to talk again, baka kung ano na naman ang mangyari sa mama niya. So we need to start our preparation. Masayang ani ni Zai nang tuluyang napag-usapan ang buwan ng kasal. Van suddenly felt suffocated habang ang lahat ay nagsasaya sa naging usapan ng lahat. Napapikit siya at talagang nanghihina na. He felt like wala na siyang kawala. I want your marriage to be in the tabloids and all. Hindi pwedeng hindi maibalita ang magiging pinakamahal na kasal ngayong taon. Ang napag-usapan ay December ang magiging kasal, and they have 2 months to prepare everything.
2 months and the two of them will get married. Van got his phone nang mag-vibrate ito at mapunggay ang matang binasa ang text message ni Belinda. Belinda, nagluluto ako kanina and ngayon ko lang na-check ang phone ko. By the way, I love you too. Belinda bit her lip when she felt someone hug her. Gabi na nang magising siya dahil sa yakap mula sa likuran niya, and even without looking, she knew it was Van. Ang pamilyar na amoy pa lang nito ay talaga namang nakakapagpa-relax kay Belinda kaya alam niyang si Van iyon. Humarap siya kay Van at agad na siniksik ni Belinda ang sarili sa mga braso ni Van. I thought you weren't coming tonight, Belinda asked while her eyes were closed and while hugging Van. I miss you, Leon ang narinig ni Belinda kay Van kaya mas lalo humigpit ang yakap niya kay Van. I miss you too. I want us to talk more, but I am sleepy. Naramdaman ni Belinda ang halik ni Van sa buhok nito pagkasabi ni Belinda nyon. Okay, baby, just sleep. It was so relaxing. Muling nakatulog si Belinda habang magkayakap sila ni Van sa kama, but when Belinda woke up in the morning, walang tao sa tabi niya. Dahil sa walang tao sa tabi niya, akala ni Belinda ay nanaginip lang siya kagabi, but when Belinda saw a note with flowers on her side table, napanguso na lang siya dahil nasisigurado niyang hindi siya nananaginip. Belinda got the 2 white flowers and the note. I need to go early. Good morning. I'm sorry and always remember that I love you, your husband. Nako, Belinda, mayaman nga ang asawa mo, pero nakatuon naman ang buong atensyon at oras sa trabaho. Leah said when they were both busy in the kitchen. Nagluluto si Belinda habang si Leah ay inaayos ang pinggan at sinasalansan sa mga lalagyan. 4 na gabi na palaging ganoon ang pagpunta ni Van sa apartment. Gabing-gabi na palagi at minsan ay tulog na si Belinda, but because Belinda wants to see Van, palagi siyang gumigising tuwing darating siya. That's just fine for me. At least he is trying his best to come home to my arms every morning, at saka for the future naman. Napairap si Leah sa narinig kay Belinda. Well, ayos lang naman if he is working for your future, pero parang sobra naman iyong itutuon ng atensyon sa work at uuwian ka dis oras ng gabi tapos hindi pa maliwanag aalis na naman. Gusto ni Leah si Van para kay Belinda dahil nakikita ni Leah na talaga namang inaalagaan siya ni Van, pero hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ni Van sa nakalipas na araw. At saka anong silbi ng bahay niya kung hindi kayo umuuwi pareho roon? Napanguso si Belinda at hinarap si Leah. Gusto mo na ba akong umalis dito? Ayaw mo na akong kasama. Muling umirap si Leah sa narinig. God knows how I like you being here, pero kasi nakakapagtaka lang na pareho kayong hindi umuuwi sa bahay nyo. Tinikman muna ni Belinda ang niluluto at nang matikman niyang ayos na ang lasa, agad niya na iyong pinatay. After that, Belinda looked at Leah. Tungkol naman kasi sa bahay niya, he said he is making a renovation in the whole house kaya hindi kami pwedeng umuwi. Anong gusto mo, Aber? Matulog kami sa sementadong kwarto. Leah sighed. Tumigil na rin siya kalaunan kaya nakahinga ng malalim si Belinda. After they ate, agad na silang nagayos para pumunta sa trabaho. They were working while Belinda saw Zai coming with her smile and with a bundle of pizzas in her hands. Sa likod nito ay may 2 bodyguard niya siguro na may hawak ring pizza at mga malinom. Hello, Belinda. Nagdala ako ng pagkain for everyone. Masayang ani nito at agad na sinabi sa mga bodyguard niya na i-distribute ang mga pagkain. Anong meron? Birthday mo po, Miss Padua? Leah asked and called Zai by her last name. No, it's not my birthday. I just want to celebrate. Enjoy, everyone. Kinausap ko na ang manager niyo at sinabi kong bigyan kayo ng break, so it's fine if you stop everything you're doing and get a merienda. Nag-ingay ang ilang empleyado at agad na nagpasalamat kay Zai. Hindi naman maiwasan ni Belinda ang mamangha. It's been days since they last saw each other, pero kitang-kita nito ang pagbabago ng aura ni Zai. Thank you sa papitsa. Saka may kasunod pa. Biglang pagjojoke ni Leah kaya natawa ang lahat. You're welcome and of course, may kasunod pa yan. Ano bang gusto nyo at iyon ang bibilhin ko next time? Natatawang ani ni Zai na muling nagpaingay sa paligid. Leah and Belinda were the ones who knew that Zai is the fiancé of the CEO kaya ang iba ay normal lang ang pakikitungo nila kay Zai.
Zai Saturday beside Belinda's chair and opened one pizza and took a bite. Why? What's with that stare? Natatawang ani Zai habang ngumunguya nang mapansin nito ang titig ni Belinda. Belinda couldn't help but smile. I'm just happy that you look so happy right now. Mukhang may magandang nangyari, ah. Belinda got one slice from the pizza box and bit it too. Mas lumapad ang ngiti ni Leah sa narinig mula kay Belinda. Yes, Belinda. I'm so happy. Lahat ng mga tanong sa isip ko, suddenly vanished after what happened. I told you it's an arranged marriage, right? But last time, my fiancé told me the words I love you. He said he loves me and now, we are really planning everything about our marriage. Nanlaki ang mata ni Belinda sa narinig. Agad niyang binaba ang hawak na pizza. Wow! You're already planning the wedding. Then congrats. That explains why, ha? Belinda said and couldn't stop herself from smiling. Yes. Grabe yung feeling ko that time and now. We already decided on the time and place. Sa December ang kasal namin. Well, we know na hindi pa tayo gaano katagal na magkakilala, pero ngayon pa lang sinasabi ko na I want you to attend my wedding. After all, I already consider you as a friend. You know, ang gaan ng pakiramdam ko sa'yo kaya dapat lang na you come to my wedding. Kung hindi ka pupunta, tatanggalin kita rito. The last line was filled with a joke. Natawa na lang tuloy ang dalawa. Ako, hindi invited. Sabay na napatatalon sa gulat si Belinda at Zai nang biglang nagpakita si Leah sa pagitan nila habang may hawak na pizza. Of course. Sama ka para hindi maboard si Belinda kung mag-isa lang siya. Zai said and really couldn't remove the smile from her lips. Grabe, parang biglang naging optional lang ako. Nakangiwing ani ni Leah na siyang nagpatawa kay Zai. I told you to try to avoid her. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Tandang padamdam panipik. Umawang ang labi ni Belinda nang marinig ang galit na boses ni Van pagkatapos niyang umuwi ng alas 9 dahil kasama niya si Zai. Kasama ni Belinda si Leah at Zai, they ate outside at nagkwentuhan na rin. Gulat din si Leah sa biglaang tanong na iyon ni Van kaya napatayo siya sa pagkakaupo, but Warren immediately held her at tumayo. What the hell? Sabi ni Leah nang hilahin siya ni Warren palabas ng apartment. Let them talk, mariing sambit ni Warren. Belinda doesn't understand why Van suddenly acts like this. Akala ni Belinda ay late ulit siya pupuntahan ni Van, but it turns out na mas maaga pala ito ngayon. Nadatna ni Belinda at Leah si Van at Warren sa sala and they were both in a serious talk. Hindi naman ito ganito kanina pagdating nila, but when Belinda said na kasama nila si Zai ay talagang kitang-kita ni Belinda ang halo-halong emosyon sa mukha ni Van, pero ang mas namayani ay galit. Ano bang ikinagagalit mo? Belinda can't stop asking that to Van kasi parang sobra naman na pagtaasan siya ng boses dahil lang sa nakama niya na kasama nila si Zai. Hindi rin maiwasan ni Belinda ang paninikip ng dibdib niya, dahil ngayon lang siya taasan ng boses ng gano'n ni Van. Okay, they got misunderstandings in their entire married life, ilang beses na rin iyon, pero hindi umabot sa taasan siya ng ganito ni Van. Napapikit si Van at ginulo ang buhok niya. I'm sorry for shouting. Hindi ako galit. I'm not, baby. Ang gusto ko lang, sundin mo yung utos ko. Layuan mo siya at please don't talk to her anymore. Napasinghap si Belinda habang nakatingin kay Van dahil kitang-kita ni Belinda ang pagmamakaawa ng tingin ni Van sa kanya, na parabang nagmamakaawa itong sundin ang utos niya. Pero, bakit? Belinda really doesn't get it. Then give me the reason why, Van. Bakit kailangan ko siyang iwasan? Maybe kapag sinabi mo ang rason, susundin kita without even asking why. Van already doesn't know what to do. These past few days have been really hard for Van. Ayaw niyang magpakasal kay Zai. Gusto niyang humindi sa lahat, pero iniisip nito ang ina niya, ang magiging reaksyon nito. Why don't you just do it? Van asked that to Belinda na talaga namang sobrang hina na dahil sa paghihina na niya. You don't want to tell me the truth. I respect that even though I am already curious why you are acting like this kapag ang usapan ay si Zai. I'm gonna respect that you don't want to tell me the reason, but respect mine too, please. Mariing ani ni Belinda na talagang nagpalaglag ng balikat ni Van.
Maliban kay Leah, no one wants to be friends with me. Ang mga pinsan ko, ayaw sa akin at mas gusto ang mga stepsister ko. This is the first time again that a girl like her wants me to be her friend. Tapos gusto mong layuan ko. Van, do you know what she said today? She is already considering me as her friend, so if you want me to do that, I'm sorry, I can't. Not unless you tell me the truth and the reason why. Agad na pumasok si Belinda pagkasabi niya yun kay Van. Mabigat ang dibdib niya na gusto siyang pagbawalan ni Van na makipagkaibigan, reason why she already can't stop herself but to cry pagpasok niya sa kwarto. She tried to act busy when she heard the door open. Binuksan nito ang closet niya at nagsimulang ayusin ang mga gamit doon habang pinipigilan ang sariling mapahagulgol. Belinda wants Van to tell her that he is happy that she is already getting a new friend, but instead of saying that, gusto pa siya nitong pagbawalan. Nakagat ni Belinda ang labi nang maramdaman ang yakap sa likuran niya. I'm sorry, Van said. Nanghihina at natatakot man si Van na palaging magkakasama si Zai at Belinda ay wala itong magagawa. Ang pinakaayaw ni Van ay ang makitang umiiyak si Belinda and he wants to curse himself dahil siya pa ang rason kaya ito umiiyak ngayon. I just want to have a friend, mahina at paos na sambit ni Belinda kay Van. Alam niyang kapag hinayaan niyang mas mapalapit ang dalawa, mas magiging maliit ang mundo nilang lahat, but he can't let Belinda be like this. Okay, you can have her as your friend. Labag man sa loob ay nasabi na iyon ni Van para lang huwag na itong umiyak. Belinda looked at Van. Kitang-kita ni Belinda ang pagod at panghihina sa mata ni Van kaya nakagat nito ang labi. Really? Belinda asked Van para makasigurado. Van sighed and wiped Belinda's tears. If you really want her as your friend, then okay. Napahikbi si Belinda sa narinig. Hindi ka na magagalit. Umiling si Van. Hindi ako galit sayo. Because Van was more angry with himself. Yumuko si Van para halikan si Belinda. Belinda kissed Van back. Hindi ako galit sayo. Sambit pa ni Van pagkatapos ng halik habang nakapikit. Huminga ng malalim si Van. Sorry na sigawan kita. Hindi ko gustong gawin iyon. Belinda nodded when she heard that from Van. Muling hinalikan ni Van si Belinda, pero sa noo iyon. After that, nilabas ni Van ang nasa bulsa niya. Belinda curiously looked at that. File a leave. Umawang ang labi ni Belinda nang makita ang dalawang tiket papuntang Paris. I am tired of these past few days. Let's unwind, please. Van said gently to Belinda. Agad na tumango si Belinda nang mabilis habang nakangiti na. I'll file a leave immediately. Masayang ani ni Belinda at agad na niyakap si Van ng mahigpit. I love you. Gustong ipaalala ni Van iyon palagi kay Belinda. Alam niyang nagkukulang na siya, so he did everything to make time for Belinda. Gumamit siya ng paraan para magkaroon siya ng excuse, nakipagsabuatan pa siya sa isang malapit sa kanya na investor para hindi magtaka ang pamilya niya sa biglaang out of the country niya. Van wants to be with Belinda. Van wants to spend time with the person he truly loves. I love you too. Belinda whispered making Van hug her tightly. Mas mahal kita. Sambit pa ni Van dito na siyang nakapagpatawa kay Belinda. Ano to? Labanan ng pagmamahal. Belinda asked Van to look at him. Van smiled when he saw Belinda smiling. Mas mahal naman kasi kita. Van said at talaga namang namungay na ang mata nito. What? So on leave ka ng 5 days? Zai asked nang magkasalubong sila ni Belinda. Belinda was really happy that they were going on a trip at laking pasalamat niya ng on leave rin si Manager Cecilia, so the assistant manager was the one who approved the leave that Belinda filed. Yes, pupunta kami ng asawa ko sa Paris, Belinda said. Napanguso si Zai at napabuntong hininga. So my life is going to be boring these next days, huh? Zai said at talagang laglag na ang balikat. Pumunta pa naman siya rito para sana muling ayain si Belinda na lumabas at mag-shopping kasama niya, but it turns out that Belinda will not be available. Bored? Why? Hindi ba naghahanda ka for your wedding? Kaya bakit ka may bored? Belinda said and started walking to the parking lot. Sinabayan siya ni Zai habang nakasimangot pa rin. Well, yes. I am busy preparing the wedding, but my fiancé is going to be busy with his work next week.
May biglaan siyang kailangang daluhang meeting sa Canada with the investors kaya wala siya ng ilang araw. It's gonna be boring days for me. Para naman sa future nyo yan. Just do something para libangin ang sarili mo. Go out with your cousins and friends. I guess, that's what I am going to do. Sige na. Ikaw lang naman ang pinunta ko rito, but it looks like even today you're not available so I think I need to go. Kasabay noon ay ang pagtigil ng kotse sa harapan nila. Muling nagpaalam si Zai at agad din namang sumakay na sa kotse. Naiwan tuloy si Belinda na nakatingin lang sa sasakyan kung saan nakasakay si Zai na papalayo. Belinda was still curious why Van suddenly acted like that. Hindi maiwasan ni Belinda ang mag-isip kung bakit biglang ganoon na lang ang pagbabawal ni Van sa kanya na makasama si Zai, but then, sinubukan niya ang lahat para tanggalin iyon sa isip niya. Nagtataka pa rin man, pero masaya siya na magkakaroon sila ng mahabang oras ng asawa niya sa ibang bansa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Belinda bago maglakad sa pinakadulo kung saan naghihintay si Van sa kanya. Sorry, natagalan ako, agad na sabi ni Belinda pagkapasok. Napaayos si Van sa pagkakaupo at agad na hinawakan nito ang kamay ni Belinda. Bumaba ang tingin ni Belinda sa kamay nila ni Van na magkahawak na. What? Natatawang tanong ni Belinda kay Van. I just want to hold your hands, bawal. Van asked and even raised his eyebrow, pero kahit na nakataas ang kilay ay nakikita ni Belinda ang ngiti sa labi nito. Magse-seatbelt ako, so I need my hand, Van James, Belinda said. Pero imbes na bitawan ni Van ang kamay ni Belinda ay lumapit lang ito at si Van mismo ang humila at nagsuot kay Belinda ng seatbelt. Naipikit na lang ni Belinda ang isang mata nang maramdaman niya ang mabilis na halik ni Van sa pisngi nito nang matapos ni Van na maisuot ang seatbelt kay Belinda. Where do you want to eat? Van asked. Lumayo siya kay Belinda at inayos na ang pag-upo sa driver's seat, pero ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kamay ni Belinda. Kahit saan na lang at saka maaga pa naman, pwedeng hindi na muna tayo kurhain. Or are you hungry? No. Let's eat and let's find a restaurant. Hindi maalis ang ngiti ni Belinda habang nasa biyahe. Maya't maya kasing hinihila ni Van ang kamay niya at hinahalikan ang likod ng palad niya. It was so good. The feeling that Van was so gentle to Belinda makes Belinda really happy and content. Sa sobrang layo ng pinuntahan nila para pagkainan ay nakatulog si Belinda. Nagising na lang siya nang maramdaman na may humawak sa gilid ng mukha niya. We're here. Kinusot ni Belinda ang mata at tinignan si Van na sobrang lapit sa kanya. Belinda looked outside. She saw a big and expensive restaurant. Umawang lang ang labi ni Belinda nang makita nito ang nakalagay sa baba ng pangalan ng restaurant. Pangasinan. Gulat na tanong ni Belinda at agad na tinignan ang relo niya. Belinda sighed again when she saw what time it was. Let's go outside. That's the only thing Van said at nauna na siyang lumabas ng kotse. Sa pagbaba sa kotse ay talagang namumutawi pa rin ang gulat sa kanya. Why do we need to come here? Ang layo naman para sa lunch, Van. Natatawang sabi ni Belinda kay Van, but Van just held her hand again. Gusto kitang masolo. Tinaasan na ni Belinda ng kilay si Van sa sinabi nito. But we are going to Paris tonight. We have time to be together. Ano yan, ang layo natin mag-lunch, para namang may tinataguan tayo. Belinda jokingly said, pero napaiwas lang si Van ng tingin at agad na lang hinayla si Belinda. Leon naman kasi ang totoo. Gustong magtago ni Van sa lahat. Ayaw niyang itago si Belinda, pero sa sitwasyon niya, ito ang dapat niyang gawin. Pagkaupo ay agad silang nag-order, and then after that, halos umawang ang labi ni Belinda nang makita ang nakaupo sa kabilang table. It's Belinda's stepsister, Dani, with Danilo. Hindi pa nakikita ni Dani si Belinda, pero dahil napatagal ang tingin ni Belinda kay Dani at Danilo na halos maghalikan na sa sobrang lapit nilang dalawa, hindi na maiwasang maramdaman ni Dani na may nakatingin sa kanya. Napasulyap si Dani kung nasaan siya at kitang-kita ni Belinda ang panlalaki ng mata ni Dani. Let me just answer this. Napasulyap naman si Belinda kay Van nang sabihin niya ito. Mabilis nang umiti si Belinda at tumango. After that, Belinda tried everything para hindi na mapasulyap sa lamesa nila Dani, but she stopped when she saw someone stand in front of her. Hello, sis. Belinda looked at Dani who was now smiling.
Belinda didn't talk, which made Danny laugh. It's good that you're here. Plano pa sana kitang puntahan bukas to talk about your mother, pero buti na lang nandito ka. What about my mother? Walang planong makipag-usap si Belinda kay Danny at gusto lang niyang maging tahimik, pero sa pagbanggit nito tungkol sa mama ni Belinda ay talagang nakuha nito ang atensyon ni Belinda. Kitang-kita ni Belinda ang mapaglarong ngiti sa labi ni Danny. Well, I just want to say that I know something about her. May nalaman ako tungkol sa kanya and if you want me to tell you, just let me know, pero syempre may kapalit. Belinda looked at Danny seriously. Hindi ako nakikipagbiro. Why? You think I am? Well, hindi kita pipilitin, but I heard mommy and daddy talking about your mom and I've learned something about her. Kung nasaan siya at kung ano ang pinagkakaabalahan niya. I just want to inform you na may alam ako tungkol sa mommy mo, so just tell me if you want to know, pero ipapaalala ko lang sa'yo, may kapalit. She said that and then turned around to go back to Danilo. Belinda saw how Danilo seriously looked at her, pero okupado na siya sa sinabi ni Danny. Ayaw niyang maniwala, pero paano kung talagang may alam na siya? What happened? Are you okay? Napakurap-kurap si Belinda at agad na napabalik sa kanyang sarili nang hawakan siya ni Van sa kamay at itanong ang bagay na iyon. Sa sobrang pag-iisip, hindi na malaya ni Belinda na tumigil na pala ang kotse ni Van. Van didn't see Danny and didn't know about their conversation, so Van was really curious why Belinda suddenly acted like she was thinking too much. I'm fine. Fair na. I want to sleep before the flight, sambit na lang ni Belinda. Van stared at Belinda at talagang sinubukan nitong pag-aralan ang mukha nito. Sabing ayos lang ako. Ikaw talaga, Tara na nga. Mag-drive ka na, Belinda said when she saw Van watching her too much. You suddenly became silent kanina pang kumakain tayo. Did something happen while I was busy talking to someone on the phone? Pagbalik ko ang tahimik mo na. Pinaandar ulit ni Van ang kotse niya pagkasabi niyon kay Belinda. Isang sulyap pa ang ginawa ni Van kay Belinda bago tuluyang iabant ang kotse. Ayos lang talaga ako. I think I just need rest. Pakiramdam ko kasi mapapagod ako sa biyahe. Belinda really thought that way kaya hindi ito nagsisinungaling sa parteng iyon. Dahil hindi pa naman sigurado si Belinda kung totoo ang sinasabi ni Danny sa kanya, hindi niya pa ito gustong sabihin kay Van. Dahil ang sabi ni Van ay under renovation pa rin ang bahay, sa apartment ulit silang umuwi. Kahit nga ang ilang gamit ni Van ay talagang nasa kwarto na ni Belinda. Belinda still didn't get why Van and Warren are welcome inside the apartment, pero hindi na lang niya iyon pinansin at pinagtuunan pa ng pansin. Belinda slept for almost 4 hours. Hindi niya alam kung bakit sobra ang pagkaantok niya sa araw na iyon. Nanghihina ang buong katawan niya at gusto niya na lang humilata buong oras. Are you really okay? Van asked that again while looking at Belinda who is still in bed while hugging the pillow. Nakatingin si Belinda kay Van habang si Van naman ay nakatitig kay Belinda at nakataas ang kilay. I want mangga, iyong hilaw, biglang ani ni Belinda na pati siya ay nagulat dahil wala naman siyang planong sabihin iyon, but ended up saying that while looking at Van. Baby. Anong mangga? Walang gaanong mangga rito sa Manila. And why are you suddenly craving? Kuhanan mo ako. Gusto kong kumain ng manggang hilaw ngayon. Kung wala rito, pumunta ka sa probinsya. Belinda couldn't understand herself, pero talagang bigla niyang gustong kumain ng mangga. Naupo si Van sa kama at tinignan ng asawa. You know that we need to go, right? 2 oras na lang bago ang flight. Napanguso si Belinda sa sinabi ni Van dahil alam naman niya iyon. Hindi nagsalita si Belinda at agad na lang siyang tumayo para lumapit sa closet niya. Maliligo na ako, Belinda just said and immediately went inside the bathroom kahit na alam niyang may sasabihin pa si Van sa kanya. Hindi talaga maintindihan ni Belinda ang sarili. Her body really wanted to just lay in bed. Talagang hinang-hina at pagod siya na talaga naman na pati sa pagligo ay sobrang bilis niya. Hey, Van called Belinda nang paglabas niya sa bathroom na nakapagpalit na siya. Belinda just looked at him saka siya nagsimulang ayusin na ang sarili. Van just stared at Belinda habang may pagtataka na talaga sa mukha niya.
Belinda, tawag ulit ni Van kay Belinda, pero hindi siya pinansin ni Belinda. Napabuntong hininga at napakarnot si Van sa batok niya habang nakatingin sa likuran ni Belinda. Tuldok. Ilang sandali ay lumapit na nga si Van at niyakap si Belinda sa likuran, but Belinda seriously removed Van's hands that he used in hugging her. Bago pa makapag-react ulit si Van, agad nang naglakad ng mabilis si Belinda sa pinto at bago lumabas ay nagsalita pa ito ng seryoso. Get my luggage and let's go. Napabuntong hininga na lang si Van at napapasinghap sa inaasta ni Belinda. Paglabas ni Van sa kwarto ni Belinda ay hawak-hawak na niya ang luggage nito. Van saw Belinda who now looked so sleepy again on the sofa kahit na halos ilang oras na itong tulog. When Belinda saw Van, agad itong napasimangot. If you are not okay, we can cancel our trip for now. Then you'll get busy again. Belinda asked seriously. Natigilan ulit si Van. Kitang-kita pa nga ni Van ang pag-irap ni Belinda sa kanya at agad nang naglakad palabas ng apartment. Anong nangyari roon? Nag-away kayo? Tanong ni Leah na ngayon ay lumalapit sa sofa habang hawak-hawak ang isang tray na may pagkain. Sa likod nito ay nakasunod si Warren na gaya ni Leah ay may hawak ring tray. Wala naman akong naalalang nag-away kami. I don't know why she is acting like that, Van curiously said nang hindi tinitingnan si Leah. Baka may dalaw. Napasulyap si Van sa narinig at ilang sandali ay napahawak na lang si Van sa batok niya dahil naisip niyang posible nga iyon. Last month, hindi naman siya ganoon, Van said, making Leah roll her eyes. Hindi mo ba alam kung anong epekto ng dalaw? Aba kung noong last month hindi siya masungit, aba hindi last month ngayon kundi current month. Isang buntong hininga pa ang ginawa niya bago tuluyang sinundan si Belinda. Pagpasok ni Van sa kotse ay kakausapin sana niya si Belinda at tatanungin kung ano ba ang problema, pero natigilan siya at nakagat na lang ang labi nang makita niyang nakapikit at mukhang agad nang nakatulog si Belinda. Belinda, mahinahong tawag ni Van dito at baka mali siya at akala lang natulog ito, but then, he stopped when he saw how peaceful she was right now. Kung paano ito nakatulog agad, hindi alam ni Van. All Van did was to hold Belinda's hair na nakaharang sa mukha nito. Malumanay at dahan-daang nilagay ni Van ang takas na buhok ni Belinda sa gilid ng mukha nito at saka mas tinitigan ng mariin. I love you, Van said even though he was sure that Belinda was really sleeping. Nagising si Belinda nang maramdaman na may humalik sa kanya. Sobrang pagkaantok ang nararamdaman ni Belinda nang pumasok siya sa kotse kaya talagang hindi niya mapigilan ang makatulog, pero kahit nakagigising lang at halos ilang oras na nga ang itinulog niya kanina sa apartment ay inaantok pa rin siya. Inaantok na tinignan ni Belinda si Van na nasa malapit sa kanya habang nakatingin gamit ang mapunggay na mata. Malapit siya kay Belinda dahil sa paghalik niya kanina. Belinda couldn't stop looking at Van's lips, pero napabalik ang tingin niya sa mga mata ni Van nang maalala niya ang tungkol sa manggang hilaw na gusto niyang kainin. Bakit? Belinda asked with her bedroom voice that made Van sigh dahil sobrang sarap pakinggan ang ganoong boses niya. I don't want to wake you up, but I just want to say that we're here. Belinda looked outside. Van was right, they were already outside the airport at sobrang dilim na rin sa labas dahil alas 8 na. Ang flight nila ay alas 8:30, but they were still here. Habang busy si Belinda sa pagtingin sa labas, napatitig naman si Van sa labi ni Belinda. He wanted to kiss her again. He had become so addicted to Belinda's lips. Habang tumatagal, ay talagang nahuhumaling siya sa labi ni Belinda. Ilang beses nang nahalikan ni Van si Belinda sa labi, pero hindi niya alam kung bakit kahit kaunti ay wala siyang nararamdaman na pagkasawa. It was so good. It was heaven to freely kiss Belinda. I am asking you why are you kissing me? Tinaasa ni Belinda ng kilay si Van nang tignan niya ito pagkatapos niyang sabihin iyon. Napakurap-kurap si Van sa tanong ni Belinda lalo na at narinig nito ang seryosong boses niya. Natigil ang pagpapantasya niya sa labi ni Belinda sa sinabi nito. Pwede mo naman akong gisingin gamit ang pagyugyug, Bakit kailangan ng halik? Belinda asked again at kitang-kita ni Van ang pag-irap nito. Why do you sound like I am not allowed to kiss you? Hindi naman talaga. Umirap si Belinda at muling naalala ang manggang hilaw na gustong-gusto niyang kainin. She wanted to eat that. What?
Natawa si Van habang tinatanong iyon. Lumapit pa siya ng kaunti kay Belinda. Ano ba? Nagsalubong na ang kilay ni Van sa inaasara ni Belinda. I am not allowed to kiss you. Belinda pushed Van para lumayo ito sa kanya at maupo ng maayos sa driver's seat. Bingi ka ba? Hindi nga. Tinignan ni Belinda ng masama si Van saka muling umirap. What is it? Why are you acting like this? Hindi na napigilan ni Van ang itanong iyon dahil talagang wala naman siyang maalala na ginawa niya rito para umakto siya ng ganito. Aalis sila for a trip tapos biglang ganito. Van was even so happy that he could kiss Belinda anytime tapos biglang ganito. Van laughed a little bit because he really didn't know what to think. Hindi mo ako sinunod. I told you I want mangga na hilaw, pero ano? Nasaan? Sock. Pagkatapos na sabihin iyon, padarag niyang tinanggal ang seatbelt na suot niya. Baby, mabilis na lumabas si Belinda at agad na malakas na sinara ang pinto. Napakurap-kurap na lang ulit si Van at saka sinandal ang buong katawan sa inuupuan. Nang rumahistro sa isip niya ang sinabi ni Belinda, napasinghap ito. Binasa ni Van ang labi at tinignan si Belinda na ngayon ay nakasimangot at talagang halos magdugtong na ang kilay. Kung ibang babae siguro at hindi si Belinda ang umastang ganoon sa harap niya, baka na-mirror na niya ito at sinabihang maarte, but because it's Belinda, he found it so freaking cute. Napanguso si Van at natawa na lang dahil sa kabaliwan niya. Naiirita si Belinda. Hindi niya alam bakit bigla-bigla siyang nakakaramdam ng irita, pero talagang naiirita siya kay Van, lalo na tuwing iniisip niya ang manggang hilaw na gusto niyang kainin. Belinda is aware that she shouldn't act like this, but she can't stop herself. Hindi niya maintindihan talaga ang sarili niya. Get my luggage, si Belinda nang makita ang paglabas ni Van. Mas lalong kununat ang noo ni Belinda nang makita ang mapaglarong ngiti sa labi ni Van. Opo, madam, Van said at agad na kinindatan si Belinda na talaga namang nagpairap sa kanya. Van got their luggage and Belinda waited for Van. Come here, Van said when he already got the luggage. Bakit? You'll kiss me again. Ayoko. Naiinis ako sayo. But the truth is, Belinda wants to kiss Van. Naiinis lang talaga siya dahil hindi siya nakakain ng mangga na hilaw. No, hindi kita hahalikan. I just want you to use this. A couple of cups I bought yesterday. Van showed 2 black cups. Bago pa makapagsalita si Belinda ulit ay agad nang lumapit si Van kay Belinda. Sinuot ni Van kay Belinda ang isang cup at sa kanya sinuot sa kanya. Belinda innocently looked at Van. Gustong mag-ingat ni Van dahil baka may makakita sa kanila, just like how he went to Pangasinan for lunch with Belinda. Ayaw niyang makarating ito sa mama niya at kay Zai, lalo na at ang alam nila ay aalis siya for business. Van's mother already wants Van to finish the plan, na iwan at sabihin kay Belinda ang totoo para masaktan ito, but Van can't do that. Hindi kaya ni Van ang sundin ng mama niya, gayong alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang saktan si Belinda at sabihin mismo sa kanya na lahat ay planado, mula sa unang pagkikita nila at sa lahat. Can I kiss you? Van asked Belinda. Nagkaroon ng mapaglarong ngiti sa labi ni Van nang makita niya si Belinda na napatingin sa labi niya. No, Terry na nga. Tumalikod na si Belinda, pero mabilis na hinayla ni Van ang kamay nito at binalik sa pwesto nito. Masamang tingin ang ipinukol ulit ni Belinda kay Van, pero tinawanan lang ni Van. Tinawanan lang ni Van. Van bit his lips and saw how Belinda looked at his lips and gulped. Van chuckled after seeing that. Hindi alam ni Van ang dahilan kung bakit ganito umasta si Belinda ngayon, but he really found it cute at parang mas nahuhulog pa siya lalo rito. Tara na, may iwan na tayo nang yumuko si Van para nakawan ng halik si Belinda. Mas lalong natuwa si Van nang maramdaman niya ang paghalik pabalik ni Belinda. Van didn't mind if someone saw them, lalo at parehas naman natatakpan ang mukha nila gamit ang sombrero kaya alam niyang hindi sila makikilala kung may kakilala man sila sa paligid. Van, I told you not to kiss me. Nakasimangot na sambit ni Belinda nang lumayo si Van sa kanya. But you kissed me back. Van whispered. Namula ang mukha ni Belinda. Hindi, Belinda didn't want to kiss Van, pero kusang gumalaw ang para halikan pabalik si Van, labi nito, pasalamat ka, mahal kita. Umawang ang labi ni Belinda sa narinig at biglang umatras ang pagsusungit niya.
You're acting like a kid, but I like that. Sige pa, Belinda. Umasta ka pang bata, until I become more crazy about you. Mabilis ang lakad nila papasok sa airport ilang sandali pagkatapos nun at laking pasalamat nga nila nang makaabot pa dahil talagang kung nanatili pa sila ng ilang minuto roon ay mal-alate na sila. Belinda didn't know what to say after that kaya natahimik na lang. Pagpasok sa eroplano ay agad na pinili ni Belinda ang maupo sa tabi ng bintana. Is this your first time? Van can't help but ask that to Belinda. Umiling si Belinda. May mga pagkakataon na may trabaho ako sa labas ng bansa, pero this is my first time to fly to another country for a trip. You know, I was just really into work that time and didn't want to go to places na tingin ko aksaya lang ng oras. So this is your first time for a trip. Then I'll make you enjoy it. Ilang sandali ay lumipad na ang sinasakyan nila. Noong una ay nag-enjoy pang tignan ni Belinda ang mga ilaw sa baba, pero ilang sandali ay hindi na niya mapigilan ang mapahikab. You're sleepy again. Van raised his eyebrow as he saw na humikab si Belinda. Belinda Saturday beside the window and they are in first class. 6 lang silang nandoon, si Belinda at Van na magkatabi at may dalawa sa kanang bahagi at sa likod nila sa gitna na ay meron din.